Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome po sa ating 365 daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And yung topic po natin for today is ano ang atonement at bakit mo dapat itong malaman? And makikita po natin to sa Hebrews chapter 9 verse 22. Indeed, under the law, almost everything is purified with blood, and without the shedding of blood, there is no forgiveness of sins. Sa Tagalog naman po, sa katunayan, sa ilalim ng kautusan, halos lahat ng mga bagay ay nalinis ng dugo. At kung walang pagdanap ng dugo, ay walang patawaran ng mga kasalanan. And ngayon naman po, i-share ko po yung mga natutunan ko sa naging topic po natin for today. Sa teaching po tayo, first teaching, atonement unites God, love, and justice. So, yung pagmamahal po sa atin ni God and sa justice na kasalanan na nagawa natin, hindi naman porket mahal tayo ng Diyos, hindi niya na tayo hahatulan sa mga kasalanan na nagawa natin. Pero through that, nagkaroon siya ng unite dahil sa atonement meron ng ating Panginoon. So, sa second teaching naman po, atonement is penal substitution. So, yung atonement po, yung para nagkaroon ang ating Panginoon sa Kristo na nagkaroon siya ng final and naging substitution para sa ating mga kasalanan. And ito yung si Kristo, ang kaisa-isa niyang anak. And through that, parang nabayaran lahat ng kasalanan natin sa ating Panginoong Kristo. And sa third teaching po, atonement takes away the warmth of God. So, yung mga kasalanan natin nagawa sa Panginoong Kristo, simula ng bata tayo hanggang sa ngayon, nabayaran na yun ng ating si Kristo. Pero yung mga kasalanan na iba natin nagagawa, parang kailangan nating pagbayaran, and ang Panginoong Kristo ang siyang huhusgador. And ngayon naman po, proceed po tayo sa application. First application, appreciate Jesus Christ today and forever. So, yung ginawa para sa ating ni Kristo, ay appreciate natin siya sa ginawa niyang pagligtas sa atin, sa ginawa niyang sakripisyo, sa ginawa sa kanya na pinaghampas na latigo, and sa pagpako ng cross. Alam naman natin yung ganang bagay is super masakit sa katawan. So, i-appreciate natin si God sa ngayon and habang tayo ay nabubuhay. So, sa second application, approach the throne of God with confidence. So, yung trono po ng Panginoong Kristo, i-approach po natin ito ng may confidence na hindi ka nahihiya sa ating Panginoong Kristo, dahil yung mga kasalanan nating nagagawa, pwede naman natin siyang mabayaran yung sa ganong way. So, huwag tayong mahihiya sa ating Panginoong Kristo, bagkus yakapin natin ang Panginoong Kristo. So, sa third teaching po, appeal to Jesus' blood when stricken by guilt. So, yung magkaroon tayo ng konsensya sa ibinuwis na dugo ng ating Panginoon sa Kristo, or sa dugong inilinis niya sa ating katawan, na kung tayo man ay gumagawa ng kasalanan, isipin natin yung inalay sa atin ng Panginoon sa Kristo. Nilinis niya tayo gamit ang kanyang sariling dugo. And ngayon naman po, sa discussion na po tayo, why is Christ's atonement central to our Christian faith? So, yung atonement naman po sa buhay nating mga Kristiyano, or sa ating pananampalataya bilang Kristiyano, is napakalaking bagay po niya, dahil ang Panginoon ay kahit na tayo ay makasalanan, pinipili pa rin niyang mahalin ang kanyang mga anak at tuluyan na tulungan na magbago. And lahat ng tao ay may
kakayahan para magbago, and hindi inaalis yun ng ating Panginoong Kristo sa kakayahan natin bilang mga tao. So, lagi lang natin tatandaan na hindi na natin kailangan pag gumawa ng kasalanan dahil binigyan na tayo ng salvation ng ating Panginoon na panghabang buhay, and ang dapat na lang natin gawin dito ay pangalagaan. So, ayun lamang po for our today's topic. Thank you for watching.